1.5, bringing you the best Christian playlist the whole day. Sagad sa balita, sagad sa komentaryo, sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad, hosted by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Magandang araw po sa inyo lahat. Siyempre, eto na naman ang programa ninyo. Ang programa ninyong Sagad sa Balita. Ang programa ninyong Sagad sa Komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad! Ayan, magandang araw po muna sa inyo lahat. Magandang hapon sa ating mga nagbe-birthday. Happy birthday muna. Babati muna tayo dahil mga kaibigan natin, ang marami nagbe-birthday ngayong buwan po ng Marso. At una na dyan, batiin natin ang aking kaibigan, ang best friend ko, si Christine May Danugo. Ayan, si Tata ng San Vicente Village. Ayan, Barangay Ibabang Iyam, Landing, magandang hapon. Ayan, ilang taong ka na ba? 25. Ayun, happy birthday sa iyong ika-25th birthday. Ayan, Kuya Jofren Satira. Diyan sa bahagi ng Pagsanhan at sa Tira Family, sa Bitogo at sa Laguna, Rizal pala, Rizal. Kuya Benji Ventura Dayo, magandang hapon. Kailan kita dadayuhin sa inyo? Ayan, happy birthday din kay Kuya Michael Lagrama nga pala. Baka malimutan ko pa, Happy birthday. At sa lahat po nagbe-birthday, sa lahat ng happy coffee time. Oy, happy coffee time na dyan sa SM, yung ating mga kaibigan diyang mga millennials. Kahit edad 60 na ay millennials pa rin. Yung mga nagagapuhang Mr. Donut, yung mga tambay sa Mr. Donut. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, at syempre, batiin ko rin, nagpapabati sa atin ang napakasisipag ng mga taga-Gifted Hand Maternity and Birthing Clinic. Ayan. Magandang hapon, Kuya Peter Buisan. Ayan, kamusta na ba? Ano bang ating parapol ngayon? After Holy Week bro pala. Ayan, sige, dayuhin kita sa inyo, Kuya Dayo. Idol, ano bang parapol natin ngayon? Daming parapol nito ni Kuya Peter Buisan. Minsan ban, swerte yung nananulong ban, yung ano ba na yun? Honda Civic ba yun? Yung parang pang sports na kotse, Ayan, magandang hapon sa inyo. At siyempre, magandang hapon sa mga taga-Gifted Hand Maternity and Birthing Clinic dyan po sa Barangay Ibabang Dupay. Ayan, kung saan galing dyan, yung ating Congresswoman Ana Villarasa Suarez, namigay ng AX payout dyan, sa mahigit 1,000, more or less 1,000 mga kababayan natin dyan. Gifted Hand Maternity Birthing and Birthing Clinic. Ayan, magandang hapon kay Ate Grace. Ate Grace, magandang hapon. Ate Grace Amoranto. Kay Ate Jazz, napakagaling magpaanak. Kay Ate MJ. Nako, pag kayo gusto niyo mga anak, punta lamang po kayo diyan, kay Ate Grace, kay Ate Jazz, mga eksperto ho, Kay Ate MJ, ay mga eksperto ho pagdating ho sa normal delivery po ng inyong panganak. At siyempre, mas maganda pala pag kayo po yung mga anak,
ay mula pa lang po doon sa inyong paglilihi, paglilihi ba? Mula pa lang doon sa unang buwan at unang linggo na kayo ay nag-positive sa inyong pregnancy test, ay mas maganda po na kayo ay magpa-check up na agad para kayo ma-monitor, para yung baby po ay hindi magkaroon ng abnormality. Totally, minsan, no? Kaya nagkakaroon ng abnormality yan, sabi ng mga eksperto po, minsan nakakakain tayo ng hindi bawal, nakakainom tayo ng gamot na bawal pala sa bata, hindi natin namamalayan, meron pala tayong laman yung tiyan natin, May laman palang baby yung tiyan natin, minsan nakakainom tayo ng mga bawal na bawal, kaya minsan, may mga nanganganak po, na minsan malambot ang buto sa ulo, minsan may sakit sa puso, minsan talagang kulang kulang sa kaniyang tawag doon, isip bata, yan po ay dala daw nung maling pagpapalaki mula po doon sa tiyan. Naalala ko sana na okay pa ba yung programa ng provincial government doon sa monitoring. Naalala ko yung programa ni Governor Danny Suarez at ni Congressman J.G. Suarez na nung governor pa siya, yung Q1K. Mula dun sa sinapupunan, ay aalagaan na yung baby. Pinakamagandang pag-aalaga po pala ng baby talaga, mula doon sa sinapupunan, aalagaan mo na. Ayan. Ate Rachel Aidal, andyan ka pa ba sa Hong Kong? Magandang hapon sa iyo. Happy birthday sa iyo. Ay, hindi pa lang ang birthday. December pa nga pala ikaw, Ayan, yon yung binabanggit ho natin. At pagkapanganak ninyo, siyempre, yung iba, hindi na kaya, marami ng anak. Gusto nyong mag-control na doon sa panganak ninyo at tumigil ng panganak, Dahil alam naman natin, minsan, alam mo, iba't iba ang mister, Ay, alam mo, si mister ay laging gusto ito yung gabi. Meron kayong session. Siyempre, mas maganda, meron ka ng pangontra para hindi ka matesbon, Minsan kasi kakatesbon mo lang, kakapanganak mo lang, mamaya isang buwan, buntis ka na naman. Para maiwasan mo yun, ayaw mo ulit magbuntis, Meron mga ina-apply po yung ating mga kaibigan dyan sa Gifted Hand Maternity and Birthing Clinic, Na, anong tawag doon? Yung pang-inject, contraceptic, Ibig sabihin, meron silang IUD, Sila yung naglalagay pala sila diyan ng IUD. Yung ini-inject po sa braso, mas maganda daw yun, Yung ini-inject dahil ang tagal nito, naka-inject lang siya dun sa balat ng inyong braso, ay parang 3 years, Kaysa dun, yung iba naman, ini-gusto feels, Pero yung iba, gusto yung tinuturok, ini-inject, yan, meron pala sila dyan, Pag gusto nyo, family planning, ayan, punta lang po kayo dyan. Meron pala silang mga, pwede pala silang maglagay at magturok ng pang-contraceptic po ninyo, Sakaling gusto nyo na tumigil ng panganak. 12 na ang anak nyo. Ayaw nyo ng dagdagan at ayaw nyo ng pang-13. Para si Kuya Benji tayo, ayaw ng mga anak, Dahil, siyempre, marami na yata anak si Kuya Benji. Kuya Benji, ilan bang anak mo? Ayan, so bago ho tayo magpatuloy, mamaya i-play ho natin yung ating interview doon sa anak ni Mayor RJ Mea. Ayan, abangan ninyo Kaya Kuya Diego Mea ng Chaong Quezon, na siya po ang head po ngayon ng Youth Development Council, kung saan Ate Christina Ilagan, apat lang, ay tumigil na, 4 lang, okay na yun. Yung iba nga gusto 2 lang, Kuya Benji, buti ikaw naka-4, ay ako, tama na sa akin ng 3, pinakamarami, gusto ko nga 2 lang pero pag nagkaroon pa ng isa, 3 na, okay na yun. Mahirap daw ang buhay, kaya mahirap ang maraming anak. Ayan. At siyempre mamaya, ipi-play ho natin yung ating interview tungkol ho doon sa Youth Development Council. Ano na pong development sa Youth Development Council? Diyan po sa bahagi ng Pitugo, Quezon. Ayan, dati alam nyo, nung mga nakaraang administrasyon po kasi talagang wala tayong nakikitang mga programa, puro mga basketball, puro sports activity at nakatuon lamang sa basketball, which is meron naman volleyball, pwede naman dagdagan.
Kaya naman, itinanong natin lahat kung ano nga yung project and programs ng Youth Development Council ho sa bayan ho ng Chaong, na ang may hawak po ay ito pong anak ni Mayor RJ Mea ng Chaong, Quezon. Ayan, si Kuya Diego Mea. Ayan, maririnig po natin kung ano mga programs. At hindi lang programs pala ha, merong pa rin palang livelihood. Livelihood at assistance, at tutulungan para maghahanap buhay. At meron ding marami, pakinggan nyo mamaya yung ating interview bago ko tayo magkomento, Ayan, at mamaya din ipe-play din po natin yung ating interview kay Congressman JJ Suarez, hinggil naman po doon sa update sa charter change. Ayan. At siyempre, doon sa binigyan daan din yung interview doon sa interview natin yung issue ho ng SMNI, yung isang istasyon din na iniimbestigahan ho ng Kamara, Kaya mamaya ho malalaman ninyo yung update natin diyan sa pamamagitan po ng interview natin kay Congressman JJ Suarez. At bago po 'yan, meron tayong balita muna, sa national. Sa ulo ho ng ating mga balita, mga kongresista bukas sa pagbabago sa political system ng bansa kaysa isulong. Kaysa isulong daw po ang anti-political dynasty law. Iba talagang hindi ho magkakaari itong anti-dynasty ito dahil halos lahat to ng namumuno sa buong bansa ay talagang dynasty na, kaya mahirap pong uusad yan. Siguro humanap na lang na ibang mga solusyon, pero wala namang problema. Sabi nga ng iba, walang problema sa dynasty. Ang problema ay yung performance. Kung okay naman, Kuya Martin Christopher Banaag, ay mamaya i-play din natin, yung ating second, part 2 nung naandyan pa ba? Alam ko naandyan, yung part 2 ng press conference doon sa kay PD, Lidon Monte, hinggil doon sa Tayabas, yung dalawang mag-inang natagpo ang patay, yung Japanese national. Ayan, meron tayong part 2 dahil masyadong mahaba. Ayun, part 1 yung na-i-play natin. Mamaya, baka abot yung part 2, maipi-play ho natin. Samantala, sa detalye, bukas ho ang ilang mga kongresista sa pagsulong ng reforma sa political system ng bansa imbes na isulong ang anti-political dynasty law. Reaksyon ito ng mga mambabatas matapos dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga abogado na nananawagan sa Kamara at Senado na pagtibayin ang isang batas laban sa political dynasties. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bonggalon, hindi maaaring pilitin ang Kongreso na magpasa ng batas hinggil sa political dynasty. Siyempre, ang dami namang magkakamag-anak dyan. Talagang hindi mapipilit yan, Sabi ni Bonggalong, mayroong umiiral na anti-political dynasty provision sa ilalim ng SK Reform Bill na maaaring tingnan. Tungkulin din ang mga miyembro ng legislative body na magpasa at kumilos kaugnay sa panukalang batas na nagbabawal sa dinastiya sa serbisyo publiko. Inihayag naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative JJ Suarez na ngayon nag-iba na ang pamamaraan, pag-iisip at decision-making process ng mga botante at pagpili ng mga taong nagnanais maglingkod sa bansa. Dagdag pa ni Suarez, ang political dynasties sa bansa ay labas-masok. Ang mahalagaan niya ay manatiling focus sa pagpapalawak ng efficiency ng mga programa at proyekto na ipinatutupad. Sa panig naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto, adyong mas mabuting i-revisit ang political party system ng bansa. Kuya Eduardo Javier, magandang hapon. Ayan, sa iba pang mga balitang nasyonal, update pa rin natin, Ito, political dynasty, yung kasunod, ipi-play natin naman. Ito yung tungkol po doon sa Chacha, update na po doon sa Chacha at doon sa issue ho ng SMNI.
Ayan, hindi na ho natin papagatagalin pa dahil limitado lang yung oras natin. Kuya, Nico, tirahin mo na yan. Actually, hindi lang po si Speaker Romualdez ang sumusulong po nito, yung buong Kongreso. So, kahapon po naipasa po natin ng second reading ang RB 87. Ito po yung pag-aamyenda ng ating konstitusyon, focusing only on 3 economic provisions. So, utilities, education, at saka advertising. Ito lang po yung nakaka-focus sa pinakabuod ng RB 87. So pagkatapos ng mahabang debate, diskusyon at saka deliberasyon sa Committee of the Whole, nung ito po ay naidala na sa plenary, so naging overwhelming naman po yung support ng mga congressmen dito. So hopefully we can approve this next week kung mabibigyan tayo ng oras at panahon, dahil next week is our last week for session before we go on break again. Pero ano pong update ng franchise ng SMNI? Kahapon, also, other than RBA, actually, pinakabuod ng RB 87. So, pagkatapos ng mahabang debate, diskusyon, at saka deliberasyon sa Committee of the Whole, nung ito po ay naidala na sa plenary, so naging overwhelming naman po yung support ng mga congressmen dito. So hopefully we can approve this next week kung mabibigyan tayo ng oras at panahon, dahil next week is our last week for session before we go on break again. Pero ano pong update ng franchise ng SMNI? Kahapon, also, other than RB 87, based on the committee report delivered by Congressman Gaston Bunting, being the chairman of the Committee on Franchise, the House also voted to revoke the franchise of SMNI for numerous reasons. Kasi pag binigyan ka ng prangkisa ng Kongreso, so meron mga conditions yun, may mga provisions yun, marami yun. At base doon sa review at base doon po sa hearings na ginawa ng Committee ng Franchise, hindi po ako nagkakamali, nasa 4 o 5 violations ang nakita po natin doon sa prangkisa ng SMNI. What about Congressman po yung parang pinaproject po ni Tibuloy na Tibuloy is above the law at inis na po yung dalawang tangay ng Kamara, Kongreso at sa inyo. Paano po magiging prosesyon na to? Well, yung nga po yung ikinalulungkot natin, di ba? I mean, sa dinami-dami na pong naimbitahan ng Kongreso at ng Senado para maging resource person, bakit pagdating kay Pastor Kibuloy, may special treatment na kailangan? Eh dati nga, yung mga bishops na inimbitahan sa Senado, humarap sila sa Senado na wala man lang silang hiningin na kung ano-ano. Ito naman si Pastor Kibuloy, iniimbitahan po siya sa House, sa Committee ng Franchise, para for him to shed light on the ownership issue of SMNI and Suarezug. Dahil dati, siyang sole proprietor owner nito na nai-transfer. Eh medyo may problema doon sa paglilipat, kaya kailangan namin siya makausap para malaman kung ano bang naging proseso doon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya sumisipot, kung bakit hindi siya pumupunta sa Kongreso. So, pagpapakita lamang ito, number 1, na hindi niya nire-respeto yung ating demokrasya, at pangalawa, siguro may tinatago siya. Now, whatever it is, it's already immaterial because the committee has already decided to revoke the franchise. May tutuloy ba yung tinatawag na pag-aresto sa kanya? Kung sakaling hindi siya sisipot ulit? Nagpasa po tayo ng contempt order laban sa kanya. And if I remember right, the Sergeant of Arms was also directed to secure the good pastor. So, kung ano po ang magiging takbo ng motion na yon at ng
action na yon ng House, siguro antabayanan na lang natin. Paano po kasi pinalalabas na siya yung naiipit sa Duterte at saka Marcos ngayon? Wala naman siya dapat, hindi ko talaga maintindihan kung bakit nilalagyan nila ng politika. Wala namang politikang involved, di ba? It's a franchise review. There's no politics involved. Ang naglalagay ng kulay politika ay sila. Sa side naman namin, wala. Di ba? Kasi kung pupunta siya doon at may papaliwanag niya na ganito nangyari, ito ang paraan, at nakita naman ng franchise committee na wala palang problema, then it shouldn't have been a problem. But, the mere fact that he's avoiding the hearings, para namang may tinatago siya, di ba? What about po kung yung kung mga violation na kinakaharap niya ngayon sa US at sa yung reklamo nakarating sa Kongreso at sa Senado? Well, wala pa namang reklamong nakarating sa Kongreso. Ang alam ko sa Senado, may hearing na isinasagawa si Congresswoman Risa Ontiveros about alleged violation, sexual violation. Tapos yung sa US naman, nabalita ko rin na meron ding ganong allegations of human trafficking and of that nature. Hindi ko naman kabisado yung details ng kaso. So, pagdating naman doon, again, that's a separate agency. That's a separate branch, being the Senate, and of course, US having their own laws. I think, although meron tayong extradition treaty with them, tingnan din natin kung anong magiging development sa issue na yon. Ayan po yung panayam natin kay Congressman JJ Suarezo ng ikalawang distrito ng Lalawigan ng Quezon. Ayan, at bukas yung sa program din natin bukas, baka i-play natin yung update naman natin kay Congressman JJ hinggil po dito. Napakaganda ng balita, bukas na natin i-play ho yun. Tungkol po sa Lucena City General Hospital. Ayan, pero bago natin i-play naman itong kasunod nating interview natin sa Local Development Youth Development Council head, Siyempre si Kuya Diego Meya ng Chaong Quezon, yung anak po ni Mayor RJ Meya, na head po ngayon ng Youth Development Council. Kung ano na hong magagandang programa para ho sa mga kabataan, para ho sa mga youth, ang kanilang ginagawa dyan ho naman sa bayan ng Chaong, Pero bago ho yan, ayan, batiin muna natin si Kuya Tribor Montiel ng Ibabang Dupay. Magandang hapon, Kuya Tribor Montiel. Ikaw ba Kuya Tribor Montiel ay pumunta na dyan at nagpaanak ka na ba dyan? May pinaanak ka ba dyan sa bahagi ng Gifted Hand Maternity and Birthing Clinic? Kuya Orlando, Kuya Mape, Olan Mape. Ayan, Orlando Mape, bubuuin ko na. Magandang hapon. Ate Mel Franco Novelero, magandang hapon. At syempre ang ating inahangang attorney, abogado, Russell Miraflor. Attorney Russell, magandang hapon, Attorney Russell. At syempre, Kuya Dexter Daluraya, magandang hapon. Kamusta ka na, Kuya Dexter? Ayan, hindi na ho natin papakatagalin pa dahil gusto ko hong i-play agad ito dahil napakaganda ho nung programa at proyekto ho na naisip po nitong anak ho ni Mayor Meya po na kasalukuyan pong head ng Youth Development Council dyan po sa bayan ho ng Chaong. Hindi na ho natin papakatagalin pa, pakinggan ho natin. Kuya Nico, tirahin mo na. Ang salilong po sa amin ay hindi po siya formulated na maayos ang local youth development dito sa bayan ng Chaong. So basically almost zero po, walang development na nagaganap in terms of youth. And yun nga po, nung pumasok po si Mayor, ako po ang ginawang designate para po mag-lead sa ating kabataan dito sa bayan ng Chaong. Kaya ang naging image po ng youth dito sa aming bayan ay usually paliga lang. Mostly sports. Ang gusto po ni Mayor pangkalahatan. Hindi po kami magpo-focus on sports itself. Gusto namin livelihood, sa arts and crafts po. So lahat po ng sectors. Opo.
Kasi yun nga po ang kanyang slogan, let's make Chaong stronger together. Kaya hindi po namin iniiwan ng kabataan kasi alam niyo naman po ang youth, sila po ang future. Sila po ang dapat hinuhubog po in an early age. Kaya yun po ang focus ni Mayor at yun po ang focus ko rin po as a designated local youth development officer. Pero hindi mawala po yung sports. Mas Opo. Siyempre, ayaw po namin naka-focus lang sa basketball. Kaya last year po, nag-initiate po kami na first inter-barangay na volleyball po sa sa bayan ng Chaong. And yun po, nag-start din po ako ng sarili ko pong program for inter-school naman po. Para naman po, kasi pag inter-barangay po, sumasali rin po yung mga hindi na po students. So, opo. And yun po, pag inter-school naman po, mas naano po nila yung school pride nila. And close po yun sa mga school po ng Chaong lang. Kaya mas exposed po yung mga students po namin. School, high school. Opo, high school. High school po. High school. Opo. Saan yung mga magiging priority mo na projects and progress ka sa Youth Development Council? This coming year po, actually nakipag-usap na po ako sa DTI. So, meron po silang programs na entrepreneurship programs po para sa youth. So, yun nga po, sabi ko nga po, gusto ko po, focus din po kami sa livelihood programs. Para po matulungan po, nga po sabi niyo po, yung out of school youth, syempre hindi naman po sila pasok sa ibang programs namin. So, dun po sa entrepreneurship program, makikita din po namin sila, matutulungan namin sila. Kahit na nahirapan nga po sila pumasok, yan, matutulungan na po. May specific livelihood project ba kayo? Napatutupad? Opo, usual, yung napag-usapan po namin with DTI is bibigyan po sila ng parang starter Kits? Opo, starter kits, parang program po para maturuan sila ng mga small businesses. Kung madali lang po simulan ng kahit maliit po na puhunan, pero syempre nagsisimula po na maliit sa lahat, pero bibigyan po namin sila ng knowledge na para makapag small businesses ng sa kanila lang po, kahit bata pa po sila. Yung mga tambay dito, mga out of school youth, may plano ka na hikayatan sila magbalik sa eskwela. Opo, ayun nga po yung focus din po ni Mayor RG nung last time na nimit po niya yung mga officers po namin sa out of school youth. Sabi niya, kung may kailangan po ng tulong na educational assistance, open po si Mayor kasi yun po talaga priority niya, seniors and kabataan. Yung mga nagpahig ng intention sila yung magbalik sa eskwela. Opo, I think meron na rin po nag-apply po sa amin na makakuha po ng educational assistance for tuition fee. Yun nga po. Mas word na lang po, no? Baka meron akong mga intervention na darating mga So problem. kaya yung plano na hikayatan na magpa-register para hindi importante itong ating mga kabataan. Opo. Hindi pa-register. Siyempre naman po, siyempre I'm inviting all the youth in lahat po ng kabataan sa bayan ng Chaong na opo, mag-register po kayo para magkaroon po kayo ng voice bilang citizen po ng Pilipinas, hindi lang po syempre sa bayan ng Chaong, pati na rin po sa buong Pilipinas, para malaman niyo po matulungan niyo po kung sino ang mga nararapat na maging leaders ng ating bayan sa pagbabago. May bang ng libreng sakay? Sa mga libreng sakay, shuttle yung kasama. Opo, pwede naman po yan. Alam niyo naman po si Mayor na for the, po yan, laging gusto niya po pagbabago sa ating bayan. Ayan, no? Ayan, no? Ayan po yung panayam natin, ano? Ayan, maswerte tayo at napagbigyan tayo mga kapanayam. Ayan, siyempre si Diego Mea. Ayan, magandang hapon. Ayan, kay Kuya J, kay Dane Vladimir, ano? Vladimir Diego Mea. Yan po yung Local Youth Development Officer po ng Chaong Quezon. Yan po yung anak ni Mayor RG Mea. Talaga naman, ano, napaka ayos, ano, okay na okay yung yung programa dahil hindi lang usually po kasi yung Youth Development Council ay lagi natututok yan sa mga sports activities. Ito hindi lang kalimitan, pati basketball lang itong anak itong head po ng Youth Development Council po ng Chaong Quezon
Ito nga pong anak ni Mayor May, ano, hindi lang tututok doon sa basketball, merong volleyball, merong interbarangay, meron ding interschool, ano, para doon sa pride ng kanilang mga school, binanggit ho kanina. At mahalagang binanggit ho, ano, marami ho tayong mga youth, ano, out of school youth na gusto niya ring hikayatin para magbalik eskwela. Napakagandang programa po niyan, ano? At syempre yung livelihood at yung arts and crafts, ano? Napakahalaga po nung livelihood dahil maganda, ano? Bata pa lang, teenager pa lang sila, namumulat na sa pagninegosyo dahil alam nyo, marami ho nagpapayo. Yung mga multi-billionaire na mga kilala natin, ano, na nagbablog na rin, ano? Na ipinapayo nila na mas mahalaga po, ano, mas maganda na ikaw ay magnegosyo dahil andyan po yung iyong mabilis na pag-asenso, ano? Talagang ikaw ang hahawak ng negosyo mo, ikaw ang hahawak ng oras mo, ikaw din ang hahawak para ikaw ay mag-umasenso. Ayan, so bago tayo magpatuloy, ayan, batiin ko muna si Nasaktan Labis. Saan ka ba Nasaktan Labis? Magandang hapon sa'yo. Ano ba totoong pangalan mo at Nasaktan Labis, eh, no? At siyempre, ayan, nanonood sa atin, ano, si Councilor Filemon Villanueva Jr. Magandang hapon sa mga sangguniang panglungsod ng Tayabas City. Ayan, napakasisipag ng mga konsehal natin dyan, ha? Ayan, si Konsehal Filemon, si Konsehal Farley Abrigo, Konsehal Wenda Sabirola, ayan, Konsehal Nick Abisamis, Konsehal Melo Cabarubias, si Vice Mayor Uro Dalida. Magandang hapon sa inyo dyan, ano? Oy, balita ko, ha, marami tayong, bagamat, ano, pasensya po, ano, mga konsehal natin dyan, alam ko, ay tayabasing kayo, pero hindi ko po maiwasan, no? Na talaga hong ibalita, ano, hindi pa ho tayo napagbibigyang ma-interview. Ano, alam mo, galing tayo sa office ni Mayor, ano, gusto nga natin interviewin. Hinggil doon sa mga nakatenga po na mga heavy equipment na milyong halaga po na hanggang ngayon po ay hindi pa nagagamit. Ano ba naging problema dyan? Ito pa, balita ko po, bayad na po ito ng LGU, ha? Bayad na po ito ng lokal na pamahalaan ng Tayabas sa aking pong nakalap na balita. Ngunit, itong napakaraming, ilang equipment to? 20 yata, ano? 15 ba? 20. Ano? Parang ganun, ano? Napakadami. Ibig sabihin, ito po ay, I think, na kung ako ang tatansya nito, Kuya Eduardo Javier, hindi lang ito sa 10 milyon. Ano? I think, siguro, hindi lang din ito, 20 milyon, ano? Ate Janil Arco Pasamba, magandang hapon sa iyo. Konsehal Wilbert McKinley Noche. Ang napakasipag nating konsehal. Nagpangita lang kami kanina, no? Talaga man. Konsehal, magandang hapon. At syempre, mga kaibigan natin konsehal na masisipag dyan sa bahagi ng lungsod ng Lucena, no? Sa Lucena yan, si Konsehal Basti Brizuela, Konsehal Patrick Nadera, Konsehal Ayan Alcala. Ayan, at yung mga konsehal nating mga millennials na napaka tataba ng utak mag-isip, ano, ng mga program and project para doon sa kanila mga komitiba. Magandang hapon sa inyo. Ayan, mabalik tayo sa Tayabas. Ayan, alam nyo ho, yung buwis ho ng taong bayan, dapat ho yan ay naibabalik ng serbisyong maganda. Pero paano ho makakaroon ng serbisyo kung, ano, kung yung mga ibinili yung equipment ay nakatenga lamang po at hindi po ito nagagamit. Sana po ito ay magawa ng paraan ng LGU po ng Tayabas, Kuya Eduardo Javier. Kuya Eduardo Javier ng Villafuerte Suarez Village Phase 1A. Magandang hapon. Ayan. Yun po ang pinanghihinayangan natin. Biruin mo ay mahigit, alam ko po, mahigit kung titingnan ko, mahigit 20 bilyon ang presyo niya, heavy equipment na pinag-uusapan ho natin dito. Eh, maraming heavy equipment po ito. Ano? Ibig sabihin na milyon halaga, no? Hindi lang 1 milyon, 2, 5, hindi lang 10 sa tingin ko. Hindi ko, mahigit 20 pa yan, ano? Eh, sayang po, sayang po, ano? Ayan, so dahil wala na po tayong oras, siguro bukas na lang natin, ano, yung ating part 2 nung press conference kay PD Lirdon Monte, may play natin, ano. Hindi na ho natin papakatagalin pa, ano,
yung ating programa dahil lampas na pala tayo sa oras. Ayan, bago po ang lahat, magandang hapon muna, ano? Bago tayo mamaalam, ayan, kay Kuya Juve Fernandez, kay Attorney Jing Rambuyong ng Davas Medical Clinic and Driving School, dyan sa bahagi po ng SM City Lucena. At syempre kay Kuya Javet Villapuerte, magandang hapon. At sa lahat po nagbe-birthday ngayon, muli, kay Christine May Danugo, happy 25th birthday sa aking best friend dyan sa bahagi ng San Vicente Village, Barangay Ibabandupay, lungsod ng Lucena. At siyempre kay Kuya Michael Lagrama, kahit di ka nanonood ngayon, binati kita, nakita ko birthday mo pala. So dahil wala na po tayong oras, ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pakikinig po sa aming programang Balitang Sagad ngayon pong hapong ito. Siyempre, sumayin nyo na naman po ang isang programang Sagad sa Balita, Sagad sa Komentaryo, Sagad sa Impormasyong Walang Kulang, programang hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad.